Sabi ni Boy Sumulong, "Hi attorney, handa po ang aming buong pamilya. Minimum of 100 persons na mag-attend sa rally to defend VP Sara. Dugong hukbo ng bayan laban sa mga V." Correct. Sabi ni Hazel, "Be prepared po talaga dahil nagsasalita na si VP natin. Ganit na masyadong nasa gobyerno, ayaw umalis sa power." And have you noticed how parang ang laya na niya magsalita? Ang saya-saya, napakinggan yung VP natin na wala na yung tanikala dito sa sa administrasyong bulok. Nag-message po ang KOJC at sinabing may press con. So siyempre ako nagtaka naman ako sa dami-dami naman ng nandun sa press con, bakit kailangan pa ang Banateros, 'di ba? I mean, bakit? Okay, kasi yung pala yung napaka-importanteng usapin, yung pag-uusapan sa KOJC. Eto na 'yon. Pag-usapan natin ngayon. Malupit 'to. Dito nyo lang maririnig. Pasensya na sa mga taga KOJC kung medyo magiging daldaleros ako ngayon, ha. Kasi kikwento ko talaga. Ganito kasi nangyari. Siyempre, from the Senate hearing, ang linaw ng sinabi ni Marbil at saka ni Torre. Specifically si Torre, sabi niya, lulusob talaga sila at sinabi pa nga niya ata kay Atty. Torre yun, it will be bloody. Ibig sabihin, talagang handa na sila. Diba? Talagang lulusubin nila ang KOJC. Siguro dahil sa maganda yung pag-interview namin kay Bato noong Tuesday, kaya naanyayahan po uli ang kaming tatlo, si Coach Oli, Boss Dada at saka ako, na para maging kasama doon sa presscon. Maraming salamat sa KOJC, sa SMNI para sa oportunidad dahil talaga nakakatuwa. Sabi ko nga, hindi ko akalain na aabot ako sa ganito na para sa inyo. Kasi alam nyo, simpleng tao lang naman po ako . Hindi po ako yung tipo ng piling-piling na pilingero. Hindi. Simpleng tao lang po ako. Noong nag-uusap kami, before the live, alam nyo, halos umiyak po. Si ma'am, yung administrator, yung pinagbilinan ni Pastor Kibuloy. 'Di ba? Kasi po may intel na talaga sila. At yung intel na po 'yon, confirm ko po 'yon. Alam ko po 'yon, nalulusobin talaga sila. And kinausap na sila ni Atty. Torion, ano ba dapat ang gawin? 'Di ba? Ano ba dapat ang gawin natin kasi ganito na mangyayari. Ganito. So parang syempre as a lawyer si Atty. Torion, ang advice niya very peaceful, very alam mo yun, parang if we can talk about this, ganito. Pero alam nyo, iba na ho ang sinabi ng mga taga KOJC. Paninindigan namin. No matter what, we will not allow it anymore. Kasi nga, parang parang sinasabi ni Atty. Torion, pagbigyan pa natin ng isang beses na pumasok sila dito, pangunahan na natin. Parang pangunahan na. Tayo na mismo magsabi kahit walang So, paunahan na natin. Sabi, kasi ang problema ko kasi, yung warrant, paso na. Ang warrant po kasi, specific yan . Meron lang yan time frame na pwede mong iserve. Hindi yan continuous na, or else, magiging, sabi nga nila parang na yan, nanguhula na lang yan. At warrant po yun Ano po yun? Warrant of arrest, hindi po yun search warrant. Magkaiba po yun. Diba? Ang problema, kung matatandaan nyo, si Marantan din ay natanggal noon sa serbisyo. Binalik yan noong panahon na kung saan si Tebes, yung issue ng Tebes at Digamo. At merong instance na nataniman yung bukid ni Tebes. Nagdemanda nga sila Diba? Na kung maalala nyo, nagdemanda sila. Na-dismiss yun. Dahil ibig sabihin, nagtanim lang. Di umano. May lumapit po sa KOJC. Tao mismo ng PNP. Hindi kasi masyadong naklaro to Tao mismo ng PNP
na ganon ang plano, tataniman sila sa loob. Marami na daw doon sa mga PNP official na yun. Marami doon sa PNP unit na yun na disagree na sa ginagawa ng PNP. Although they cannot do anything about it. Dahil nga daw, di umano, yayariin sila. Pag sila tumutol. Nagigets ninyo? Tapos, di umano si Marantang ay talaga nga namang kilala. Tinatawag nga nilang sabi nung intel ng KOJC, yung lumapit na pulis na kasamahan din nila, kaya nilagay si Marantan para talagang trabauhin kayo. Kaya nga pinagpipilitan nila, di ba? Pinagpipilitan nila na nandyan si Kibuloy, nandyan si Kibuloy, nandyan si Kibuloy. Para talaga pumasok at taniman sila. Kasi tandaan ninyo, no bail. Pag ikaw tinaniman ka, lalo na isang granada lang ilagay dyan, pak, ang dali ilagay nun. Ibubulsa mo lang yun, no? Tapos patong lang yun. Di ba? Tapos sabihin, tingnan nyo, meron kayong Kaya nga kung maaalala nyo, nagkusa na po. Si Ma'am Nori. Tama. Kung maaalala ninyo po, di ba ganyan po ang ginagawa pagka para hindi magkaroon ng bail yung mga yung mga nahuhuli? Ang dali po nilang gawin yan. Kaya ang sabi nila, eto ang sabi nila ha, okay? Ang sabi nila, kahit anong mangyari, hindi kami papayag. Ang dating panguhunon, tinanong ho sila ng mga kami, anong ibig niyo pong sabihin na hindi kayo papayag? Lalaban po ba kayo? Sabi nila, lalaban sila. Ang may nagtanong pa nga, meron po ba kayong armas? Ang sagot nila, wala. Diba sinuko na nga namin nung una? Sinuko na namin. Pero ako may nakita akong armas. Alam niyo kung ano yung armas na yon? Puso at pananampalataya ng mga taga KOJC. Handa silang mamatay. Handa ho silang mamatay. Kaya nilang isakripisyo ang buhay nila. Madepensahan lang nila ang komunidad nila. Ang dami nagsasabi kasi, bakit di nyo nalang isuko? Bakit ayaw nyong papasukin? Nakalimutan ata kasi ng iba nang akala nila ang KOJC ay maliit lang na compound. Ang akala nila yung KOJC ay simbahan lang. Ang KOJC po ay it's like a big subdivision. May para ho silang doon, community. Ika nga. May eskwelahan, kumpleto po sila doon sa loob. Komunidad po ang KOJC. Halimbawa, kasi may nagsasabi, bakit di nyo nalang isuko? Bakit hindi ganito? Bakit ganito? Halimbawa lang po, meron hong hinahanap ng batas. May hinahanap ang PNP sa subdivision ninyo. Tapos, pagdala nila, alam niyo yung bahay, di ba? Tapos, ang gawin nila doon, magdala sila ng 3 batalyon, lusubin yung subdivision nyo, pasukin ang bawat bahay. Ano mararamdaman ninyo? Yun po ang nararamdaman ng mga taga KOJC. Kasi bahay nila yan. May bahay dyan, may eskwelahan dyan, lahat na andyan. Community po yan eh. At wala pong pagmamay-ari si pastor. Yan po ay common wealth, ika nga. Pera ho yan ng church. Hindi na po si pastor ang may-ari niyan. Hindi na po si pastor ang pinaka pastor nila. Iba na ho. Ang pinaka nga dyan, administrator nga dyan si Pangulong Duterte. Alex Soriano, salamat po. Sa madaling salita, they have no reason going inside the house of this KOJC or this kingdom citizen. Mantakin mo. Pasukin ang bahay mo. Bakit? May hinahanap sa kapitbahay. Papayag kayo? Halimbawa na lang. Short example. Condominium. Nasa unit, kunwari nasa unit 13 ka, wala namang unit 13, di ba? Tapos ang gagawin ng pulis, may isa-serve na warrant doon sa unit 3. Pero since gunggong yung pulis, hinalungkat ang buong kondo, pinasok ang lahat ng unit. Payag ka?
Ganon ang ginagawa sa KOJC. Community yun eh. Tapos papasukin nila lahat. Hindi naman po doon nakatira si Pastor Kibuloy at hindi kanya yun. Nagigets ninyo? Malaki po yun. Ganon po kalaki yun. Diba? So anong ibig ko sabihin? Handang mamatay ang mga taga KOJC. Tinanong nga silang paulit-ulit. Kaya kahit ako napapaluha ako nung pinag-uusapan namin. Yung seryosong bagay ito na alam niyo biruan siya na seryoso na nakakaiyak. Na parang shit, totoo ba to? May humirit nga doon, baka huling presko na natin to. Baka ito na ang huli nating pagkikita. Kasi ang kasunod na pag dilusob sila, buhay na nila ang iaalay nila. Naintindihan niyo ho ba yun? Hindi sila uurong. Kahit armado ang pumasok sa kanila, ihaharang nila ang buhay nila. Sabi nga mas matindi pa yan kesa sa armas. Dahil they were trained to give their life for the church. Yun ang training sa kanila ni Pastor Kibuloy. Kaya nga kung papansinin nyo kami sa SMNI Live kagabi, we were begging, if we can beg the AFP to intervene a massacre, please do so. Yun ang panawagan namin sa mga sundalo. There will be a massacre if that happen na maulit yung June 10. Hindi sila aatras. Kahit pagbabarilin pa sila dun. Kaya nga, dito walang biro ito. Kaya nga sabi namin, hindi nyo napansin? Kaming mga hindi taga KOJC ang nagmamakaawa sa AFP na pumasok na sila sa eksena. Kahit yung mga kakilala naming AFP, pinadadala namin yung video para pumasok na sila sa eksena. Hindi naman namin sabing kampihan nyo ang KOJC. Hindi yun. Huwag nyo lang pahintulutan ng illegal na pagsuserve ng warrant ng PNP or else hindi talaga magkakamatayan. Sa madaling salita mga kababayan, this is a serious matter. To us who support KOJC, to us who heard what really is happening. Kung alam nyo lang yung alam namin na hindi namin pwedeng i-divert ilabas dito, it's because intel to Pag inilabas namin, baka mabulilyaso yung mayari pa yung dapat. Meron pa nga doon, hindi nabanggit kahapon. Wala, hindi ko dala yung sulat. There were 2 sniper transferred doon sa unit na hawak nila. Hawak ng kapulisan na yun. Kinuha talaga sa ibang lugar, itinransfer yung sniper doon. Ganong katindi. Baka ituloy nila, so I think that's the more appropriate term, baka ituloy nila ang impeachment ni VP Inday kasi nga malaking balakid siya doon sa mga ambisyon ng ilang mga tao na nandyan. Alam niyo na kung sino yun. Bakit sila nag-aambisyon? Well, if they try to change the Constitution, unang-una, she has a platform na it might bring things to a head. Masyadong kumbaga, aggressive yung action ng pagbabago ng saligang batas as long as there are people who oppose it. And people like VP Inday have power, have position, have platform, and following. Diba? And people. So, position, platform, and people ang meron si VP. And therefore, it's not going to be that easy. 1, to change the Constitution, and 2, to try to perpetuate themselves in power. Now, isa pang dahilan kung bakit pinag-uusapan nila ang impeachment ni VP Inday is, if you will notice, every time may bagong pasabog, every time they are put on the defensive, may ilalabas sila. Ang kaso nagasgas na nila masyado yung yung ICC issue. Gasgas na yan. Pero tignan mo ang Kongreso, try again. Meron pa silang mga patawag si Digong. Baka siya i-contempt namin siya pag hindi siya dumating, pakukulong namin siya, etc., etc., etc. But they also know how badly that's going to look to the people. Diba?
Kailan ba naman kailan? When did Congress ever have the kind of kapal ng mukha to call in a former president and require him to answer to congressmen? Sa akin, it's never been done before because no matter what, respect has been accorded to former presidents, and they also have to understand that there are some things that the president cannot reveal because they are matter of national security or constitute state secrets. So, ewan ko ba dito sa mga to? Gandang hapon si CRTV. Sabi niya, kung i-impeach nila si VP, di ba kailangan ng strong evidence? Of course not. It requires no evidence at all except whatever it is that Congress wants to appreciate. So tayo, if we're trying to convince them, kailangan meron tayong strong evidence. Pero kung sila yung nagsasampa, pwedeng motu proprio, isang congressman lang ang kailangan mag-file, what do you think it will take just to convince the congressmen to cast their vote? Huwag tayong mag-ilusyon. An impeachment proceeding isn't even about evidence. Tignan yung ginawa nila kay Justice Corona. There was no probable cause. Naghanap sila ng ebidensya during the trial in the Senate. So, ano sa tingin ninyo? Kaya nila noon, kakayanin uli nila ngayon. So, let's not go into that na people will argue na tama naman, ganyan. The trolls will come out and say, ayan, kasi ganito siya. Kasi corrupt, gahaman, whatever. They're going to try to make it about a cause. Huwag tayong magpalinlang. There is no cause here. There is no evidence. There is no wrongdoing. Anong kasalanan ni VP Inday? Outsider siya. Just like any of the outsiders in government have been removed. It is because these people want to stay in power and have no intention of providing public service. So, Alan says, itry lang nila ipatawag, tingnan natin kung ano mangyayari. But that's what they're doing. Every time, halimbawa, mukhang nakakatakot talaga yung sinabi ni Cathy Binag, yung tuloy-tuloy. Every so often, may ilalabas yan. Every so often, may panibagong pasabog yan. Tapos, nirarat-rat din po sila ni VP Inday, di ba? Ano yan? Cash, cocaine, champagne? Ano yun? She's taking direct hits at this administration. Hindi siya nagbubulag-bulaga na, and she will tell it like it is. She is here, sabi niya. She will use her platform to show the administration how to command. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi marunong maging leader yung mga nakaupo. Anong klase yan? Unfortunately, yun nga, nabudol tayong lahat. Akala naman natin, ako personally, akala ko, well, he's this banjing nice guy, pero once presidente ka, baka naman he will grow into position. Ay nako, hindi pala, mali. Sabi ni Yela Svensson Cantarel, mas bagay ka pang maging first lady. Uy, grabe kayo. Sinong babalibagin natin para maging presidente pagka ganun, diba? Wag naman. Sabi ni Margaret Magsaysay, is it possible may impeach si Inday? Yes, it is. Ganito ha. What does it require? Numbers in Congress. Now, let me be absolutely clear. What does impeachment mean? Impeachment is when Congress finds probable cause. Yan po ang impeachment. If it goes to trial in the Senate, that's an impeachment trial. Pero if you're just saying impeachment is what happens in Congress. Supreme Court? Sabi ni Ron, the Supreme Court, however, has the power to determine whether or not there's grave abuse of discretion. They cannot hide in the cloak of political question doctrine. Yes, but neither can they interfere in the sole powers of Congress. They won't do that. How many times? The Supreme Court itself declined to give a decision during the impeachment trial of CJ Corona. Natakot din sila. They could have decided that way. Yes, of course. Pero what did they do? They did not decide. They let it slide. Natakot sila kay Presidente Noynoy. Sabi ni Tess De Leon Hammer, respect is one word this Congress and the First Family do not know.
I agree. Sabi ni Vince Nev, I stand for Sara Duterte attorney, we will fight with information. Nasa era na tayo ng online platforms, information wars, it is. That's it. That's what I'm saying. And ako, I'm not just going to stick to being online. I'm going to, if I have to take to the streets, I will. If I have to go to gatherings of 50 people, 100 people, papatulan ko yan. Yan ang pinramis namin ni Attorney Glenn Chong eh. Kaya yung mga there are, what do you call this, maisog leaders for minsan 50 people lang, 100 people, we will be there. We will go there. Hindi kami magsasawa na i-explain kung anong ginagawa sa atin ng mga to. Sabi ni AH, malaman na at magkabukasan dapat abolish na yung Kongreso. Well, naniniwala ako na dapat tanggalin lahat ng mga tao doon. And naniniwala ako na kailangan ng reforma. Totoo yan. Pero there always has to be a legislative body. Sabi ni Pandalito, gusto ko to, sabi niya, hindi impeachment, kundi drug test ang kailangan namin. Yan. Marte de la Cruz says, walang kwentang gobyerno ngayon, puro waldas pondo ng bayan, puro tambaluslos, mga tong congressman, puro lang sila pasikat. Sabi ni Abel, this is the first time na walang nasigaw ng tuta ng kanoan. Oo nga, kasi kakampi na. Hi kay Robbie Sanchez. Sabi ni Way I See It, running out of ammo na ang mga Marcos and company against the Dutertes. But you know what? It's not just the Dutertes. On dali-dali i-simplify na it's about the Dutertes. No, it's not about the Dutertes. It's about the Marcoses' greed. It's about the people who are sitting in power. Isama na natin, Marcos Romualdez. Yung mga yan. It's about their greed. It's about wanting to stay in power. I mean, really? How much do they need to steal pa, di ba? Bilyon-bilyon ang nananakaw sa isang araw. Pero hindi pa sila natutuwa niyan. Hindi pa sila kontento niyan. Kailangan talaga they stay in power like forever. Hindi pa, nabalitaan nyo na ba yung mga nag-resign na konsehal sa Manila City Hall? Talaga, may nag-resign? Well, we're going to have to read about that. But this live is about VP Inday. We'll read about that. Sige, discuss natin yung mamayang gabi. What if i-push ang Congress ang impeachment? Ano yung pwedeng gawin natin para di ma-impeach si Inday Sara? Well, we're going to have to show them that the numbers of people out there, kasi ang mga kongresista, representante yung mga yan. They represent people. They represent people of particular districts. So we have to be noisy. We have to tell them in no uncertain terms that this is not what we want. Tama yung sinabi ng isa nandito. Drug test ang gusto namin, hindi impeachment. Sabi ni Jomac, nakakahiya po sila. They're all corrupt. Tanti says, mas mura po drug test kaysa impeachment. We can save time and money. O nga eh. Sabi ni Sena, papayag ba tayo they will stay forever? No. Yes, but we need to get together. What is the first step? The first step is to inform. Okay. Ihambing natin sa 1986. Paano na-inform ang mga tao? Wala pang internet. May mga publications, yung tinatawag nilang mosquito press. Yan, yung mga Mr. and Miss and all that. Mayroon silang mga, they started printing out all of these things. Now, tayo, we have internet. That's why things move faster and is more fast-paced in this modern age than it was in the 80s and in the 70s. But don't forget, there's also still the face-to-face interactions. So when you go to your family reunions, your class reunions, when you're on vacation, tapos may nakausap kayo sa sasakyan and all that, be the best. Kumbaga, you will be the ambassador for the cause. Every one of us. Every time may makausap tayo, total strangers, friends, ganyan-ganyan.
there is the opportunity to convince somebody. Let's just keep talking, let's just keep pushing, and let's angry. Hindi ba sila nahihiya dyan sa taas? They're trying to dito sa ayun. So wag po, don't panic kasi I am mobile. Kaya po, singilin kaya natin ang DICT. Bakit may mga dead spot, no? Anyway, what they're trying to do is, what we have to do is remind ourselves constantly. Payag ba kayo na yung presidente natin ganyan? Payag ba kayo na yung first family ba yung ano natin? And then, ayun. So, and especially the president, the speaker, and all that, everybody who knows about their lifestyle, come out and attest to the world. Magsaksi po kayo. Sabihin nyo naman yan, ilabas ninyo, attest to the truth of this. Kasi kayo po, hawak ninyo yung kinabukasan ng mga apo natin. Paano natin how can we even, alam nyo, we're so behind already. Itong bansang ito, ang dayo pa pagdating sa development, ang dami pang kulang. Pagkatapos, yan, yung nakaupo, walang intensyon sa development natin. Hello, ruinous nga yung importation policy, pero sige lang sila ng sige. Syempre, barkada, wala tayong magagawa. Sabi ni Boy Sumulong, "Hi attorney, handa po ang aming buong pamilya. Minimum of 100 persons na mag-attend sa rally to defend VP Sara. Dugong hukbo ng bayan laban sa mga V." Correct. Sabi ni Hazel, "Be prepared po talaga dahil nagsasalita na si VP natin. Ganit na masyadong nasa gobyerno, ayaw umalis sa power." And have you noticed how, parang ang laya na niya magsalita? Ang saya-saya, napakinggan yung VP natin na wala na yung tanikala dito sa sa administrasyong bulok. Sabi ni Victor si Kuya, "We deserve better. Drug test is what we demand." So wag kakalimutan, may pakiusap lang ako, yung mga nandito, please post the link to the change.org petition. Sabi ni Dato Amer Ampatuan, "They will not dare to impeach Sara kasi alam din nila na it will be a trigger for people power." Do they? Do they really? Umiikot sila, namimigay sila ng pera sa ilang mga kawani, sa ilang mga mga opisyal ng AFP because they know, 'di ba? They have to buy loyalty. So, wag niyong iisipin, no, never, ever, ever maging kampante. Yung sasabihin mo na hindi nila pwedeng gawin yun kasi baka may mangyari, baka magka-people power. What do you think? They have been preparing for that ever since. Alam nila. So, wag tayong makakampante. We need to be vigilant. Ano yung sinasabi nila? The price of democracy is eternal vigilance.